Hey guys, Nicole here and welcome again to another session of review with me. So ayan nga, if this is your first time to my YouTube channel, guys, what I'm doing is actually I'm documenting my review journey, no? Kasi alam mo naman, di ba? Medyo overwhelming yung mga topics, so medyo himay-himayin natin ng konti, tapos hati-hatiin din natin siya per topic, no? I will try my best na ma-share ko kung ano yung understanding ko and hopefully makatulong din siya sa inyo while you are doing your review or while you are trying to learn something, di ba? So, i-share ko yung natutunan ko today na medyo actually ito yung part na medyo na-confuse ako kasi about siya sa ano. So, syempre, brokerage yung pinag-usapan natin about real estate professionals, ganyan. So, ngayon yung topic na i-share ko sa inyo is yung taxes under national taxation if you are a real estate professional. So, ang gagawin natin best example na natin, syempre, lalayo pa ba tayo? Edi syempre yung brokerage na, di ba? Kung ikaw ay isang real estate broker or magiging real estate broker ka pa lang, mag-exam ka pa lang, at kailangan mong maintindihan itong topic ng ano ba, ikaw ba ay magiging non-VAT or vatable registered broker, di ba? Pipili ka na naman kasi sa dalawa, ganun daw siya. So, pag ang pinili mo, non-VAT, ito yung nakabase sa annual gross receipt. So, yearly, annual, na hindi nag-i-exceed or lumalagpas ng 3 million. At ibig sabihin, hindi ka VAT registered. Kasi ang kabaliktaran ng non-VAT is syempre VAT registered. So, just imagine kung ganito, non-VAT does not exceed 3 million, tapos VAT exceeds 3 million. So, ito, 3 million pababa, ito, 3 million pataas. So, ganun siya. Kapag sa tingin mo, yung income mo is lalagpas ng 3 million, whether you like it or not, dito ka sa VAT registered. Pero if hindi naman, dito ka sa non-VAT. At yung non-VAT, kung non-VAT ka, meron pa yung dalawang option. Pipili ka kung ikaw ba ay magfa-flat rate na 8%, tawag doon ay 8% income tax on gross sales or receipts. So, pag flat rate yung pinili mo, ayan, lobat na pala tayo, pero sige lang, tuloy lang natin. Mabilis lang naman to guys, di ba? Pag ang pinili mo is yung 8%, on ano to 8% based on the income tax on gross sales or receipts. Pag yun yung pinili mo, wala siyang business tax, hindi ka pwedeng mag-deduct ng expenses. Kasi nga, flat rate. So, yun natandaan mo, 8%, percentage tax, flat rate. Walang business tax, walang deductions, pero bago i-compute yung 8% na flat rate, ibabawas muna yung 250,000 na exemption. So, meron siyang annual income exemption na 250,000. So, for example, 2 million minus 250,000 is 1,750,000. Doon mo kukumputin yung 8% na flat rate. Hindi ka na doon magdadagdag ng other percentage taxes. Sabi nila, maganda raw ito na option kapag ka mababa lang or maliit lang yung iyong business expenses annually. Ano naman yung isa pang option for non-VAT, yung mga hindi lumalagpas na 3 million? Yun naman ay yung graduated income tax and 3% percentage tax. So, dalawa. Ibig sabihin nun, pag graduated income tax mo sa income mo. Tapos meron ka pang 3% percentage tax. Ito naman yung sa may business side, business tax. Kapag income tax, ito yung meron tayong graduated table na 0 to 35%. Yung sa reference natin yan, meron tayo yan sa NIRC. Pag chinek nyo yung sa income tax graduated table, yung kapag 250,000 or below, yung exempted ka, 250,000 to 400,000. Guys, medyo excuse the noise in the background. Parang narinig ko yung mga manok sa labas. Anyway guys, ayun nga. So, 3% percentage tax on gross receipts sa business tax, business side. Okay naman tong piliin kung yung mataas yung expenses mo sa negosyo mo. Kung halimbawang 40% of your income is, your expenses is
above 40% of your income. So, magandang piliin daw yung graduated income tax and 3% percentage tax, okay? At ano naman yung sa kabila, yung VATable. Kung ikaw naman ay magiging VATable or VAT registered broker, dapat ang annual gross receipt mo ay 3 million pataas. Okay, yun naman yung rule doon. So, dalawa yung babayaran mo dyan na klase ng tax. Yung business tax na tinatawag, yun na nga yung 12% computation. Kung 5 million yung sales receipt mo, 5 million times 12%. Kunin mo lang yung 12% nun. Yun yung output VAT mo. And ibabawas mo naman yung mga expenses or purchases mo, input VAT. Yun yung una, business tax. Pero meron pang graduated income tax. Yung graduated income tax na yan, dyan yung mamimili ka sa allowable deductions. Kasi merong two types of allowable deductions. Yung optional, optional OSD, optional standard deductions, which is 40% of gross receipts to. Kapag naman itemized deductions, yun yung kapag mas malaki yung expenses mo, okay yung itemized deductions. Mas matrabaho lang siya kasi ito yung mga nagre-require ng actual documented receipts. Pero kapag pinili mo yung 40% optional standard deduction, hindi niya kailangan ng proof ng mga documented for business expenses. Kasi naka-fix na yung 40% na allowable deduction sa'yo. So, ikaw din, pipili ka at the beginning of or the first quarter of filing your income tax return. So, for that year, irrevocable siya or hindi mo siya pwedeng baguhin. Kung magbabago ka man for the next coming year na kung mag-update ka, kung sabihin mo, naku, laki na ang ko, kailangan para itemized deduction kasi kompleto naman ako ng mga resibo. Pero pagbawa, sa unang taon, pinili mo yung OSD optional na 40%. Okay lang yun. Tapos kung gusto mo siyang baguhin, pwede mo naman siyang baguhin na a-adjust naman siya after that year. So, you no longer need to file for any percentage tax kapag ka VAT registered ka kasi nga graduated income tax yung pinili mo. And so, yun siya. Sa tatandaan natin, pag VAT registered, may business tax, yun nga, yung sa VAT, and then meron pang graduated income tax. Noong alam mo, na-confuse ako dito talaga kasi parang, guguluhan ako. Kasi parang ang daming babayaran. Pero, ang sabi, kasi yung sa business tax naman, yung 12% na yan, hindi naman pala kasi yan ang gagaling sa pocket natin. Kung tayo as broker, hindi nang gagaling sa pocket natin. Ito ay, tayo daw ay withholding agent lang of that VAT. Kasi at the end of the year, or the quarter is babayaran natin siya sa BIR. Kumbaga, kung ikaw daw ay nag-commission ng 1 million from the developer, dahil nga VAT registered ka, sisingilin mo sa developer ng 1 million plus 12% VAT. Panghahawakan mo yung 12% VAT na yun, pero hindi talaga siya binawas o iladagdag pa sa commission mo na para sa'yo. Pang withholding agent ka lang. Yun daw yung purpose nun. Diba? So, ang output VAT, tandaan natin, ito yung mga sales receipts natin. And then, yung input VAT, ito yung ating mga expenses or purchases. So, the formula for the tax payable or business tax is output VAT minus input VAT. So, ganun po siya, okay? And yung graduated income tax table naman is nakadepende yan kung saan pumasok yung iyong income after mo mabawas yung allowable deduction na pinili mo kung optional man yan or itemized deduction. And then, yung graduated income table na yon medyo pwede mong kabisaduhin or i-familiarize mo na lang. Pero yun nga, yun yung mga options natin. So, ayun lang siya guys, no? Mabilisan lang to, very quickly lang kasi finokus ko lang naman siya sa real estate professional taxes under national taxation. Kung yun nga, kung pipili ka if non-VAT or VAT registered. So, I hope you learned something from this very quick video and review that we have done very quickly, and then just to also refresh and
try to see if I can retain something. No, kaya sinishare ko to. Thank you guys for watching and don't forget to hit like and subscribe to my channel because I'm gonna make more of this review with me sessions. Thank you guys. Have a nice day.